Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. It's me, Mami Rita. And for today's pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking updates ngayong June sa CLM on Cross. Kabilang na ang bagong Shields Ranking Season 4, Guild Boss Official Season, Guild Hunting Event, All-Purpose Ore, at ang bagong Relic Pets. Kaya kung gusto ninyong malaman kung paano makakuha ng rewards at makapag-prepare para sa bagong season, make sure to watch until the end. First, let's talk about the Shields Ranking Season 4, Throne of Guilds. Officially, natapos na ang Season 3 noong June 11, at pagkatapos ng update ay agad nang nagsisimula ang Season 4. Ang bagong season na ito ay mas mag-focus sa guild competition, teamwork, at guild dominance. Kung gusto niyong mapabilang sa top guilds ng servers, ito na ang pagkakataon niyo para ipakita ang lakas ng inyong guild at makakuha ng exclusive rewards na naghihintay sa mga top performers. Next naman, meron tayong Guild Hunting Ranking Event. Magsisimula ito mula June 11 hanggang June 18, 2026. Paano sumali? Simple lang. Kailangan mo lang maging member ng isang guild at mag-hunt ng bales kasama ang inyong guildmates. Habang nag-hunt, lahat kayo ng XP na makakuha ng guild members ay maa-add sa total guild score. Mas active ang guild, mas mataas ang ranking. At syempre, mas mataas ang ranking, mas malaki ang rewards. Ang rank 1 guild ay makakakuha ng 500 guild tokens, 100 pet summon tickets, 100 costume summon tickets. Habang ang rank 2 at rank 3 ay may malaking rewards din. Kahit nga nasa top 100 ka lang, may rewards pa rin kayong makukuha. Kaya walang dahilan para hindi makisali. Ito na rin ang perfect time para mag-farm, mag-level up at tumulong sa iyong guild. Now, let's move on sa Guild Boss Official Season. Isa ito sa mga exciting features ng update. Pwede na ngayong harapin ng mga guild members ang iba't ibang guild bosses para makakuha ng guild tokens. Mas mataas ang difficulty ng boss na matatalo ninyo, mas maganda ang rewards na makukuha. Bukod pa rito, magkakaroon din ng ranking system para makita kung aling guild ang pinakamalakas sa server. Kaya siguraduhin handa ang inyong guild members bago sumabak sa mga guild boss battles. Next features naman ay ang bagong item na tinatawag na All-Purpose Ore. Ito ay isang napaka-useful na item para sa collection system. Kung wala kang required item para ma-activate ang isang collection entry, pwede mong gamitin ang All-Purpose Ore bilang kapalit basta pareho ang rarity nito sa required item. Napakalaking tulong nito lalo na sa mga players na nahihirapang kumpletuhin ang kanilang collections. Mas mapapadali na ngayon ang pagpo-progress at pagkuha ng collection bonuses. At para naman sa mga pet collectors at whales, mayroon tayong bagong relic pet update. Magdadagdag ang game ng dalawang bagong relic pets sa Valkyrie category at dalawang bagong relic pets sa Black Dragon category. Pero tandaan, hindi madaling makakuha ang mga ito. Para makakuha ng relic pet, kailangan mo mag-evolve ng isang max level mythic pet gamit ang tatlong complete pets heart. Medyo mahal at challenging ang proseso, pero siguradong worth it ito dahil ang relic pets ay kabilang sa pinakamalalakas na pets sa laro. So kung nag-iipon na kayo ng mythic pets at complete pets hearts, baka ito na ang tamang panahon para gamitin sila. Overall, napakaraming exciting content ang dala ng update na ito. May bagong Shields Ranking Season 4, Guild Hunting Ranking Event, Guild Boss Official Season, All-Purpose Ore para sa collections at 4 na bagong relic pets. Mukhang magiging napaka-competitive ng mga susunod na linggo sa CLM on Cross, lalo na para sa mga guild na gustong mangibabaw sa server. Ano sa tingin ninyo ang pinaka-exciting na bahagi ng update na ito? Comment down below kung anong feature ang pinaka-aabangan ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng CLM on Cross news, guides, at feature updates. Thank you for watching and see you in the next adventure.